Tawag sa pagsamba na matatagpuan sa Awit, chapter 103, verse 1 to 4. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Tayo pong lahat. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niyang habag. Magsitayo po tayo para sa awit ng pagsamba. Diyos amang makapangyarihan, ikaw na siyang nasa kaitaasan at nakatingin sa amin dito sa lupa. Kami po ay nagpapasalamat at muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon na makapagsamba po sa araw na ito. At gayon din po, diadalangin po namin na sa araw na ito, ibigyan niyo po kami ng espiritu ng kababaang loob. At gayon din po, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At gayon din po ay bigyan niyo po kami ng pusong mapagpatawad upang maging karapat-dapat po kami sa banal na pagsambang ito. Ingatan niyo po yung mga taong paparating pa lang po dito, at nawa po Panginoon na bawat isa po sa amin sa araw na ito ay inyo po tingnan na kayong mga puso at gawin niyo pong spiritual na pagsamba, Panginoon, ang experience na maranasan ng bawat isa sa amin.
Marami pong salamat. Idalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari, magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Yan. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Pwede po bang batiin natin yung ating mga dakilang ina ng Happy Mother's Day? Sigurado, mamaya mayroong mga special, di ba? Celebration. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mag-awitan. Awitan natin ang papuring awit ng ating Panginoong Jesus. Sige po, awitin po natin ang Yes, Lord. Sa ating buhay,
ang Panginoon yung lagi nating kaagapay. None but Jesus. Walang iba kundi si Lord yung ating sinasangunian ng ating mga problema, ng ating mga kahinaan, ng ating mga success. Si Lord yung lagi nating kinakausap kapag meron tayong mga pinagdadaanan. Si Christ yung nabigay sa atin ng pagmamahal. At katulad ng mga nanay na nandito, walang katumbas yung pagmamahal ninyo sa inyong mga anak. Kaya sa oras dito, ating pong awitin ang None but Jesus.
patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa patnubay. Salamat po sa pag-ibig, Panginoon, na ipinahayag mo sa bawat isa. Ngayon, oras na ito, Panginoon, dinadalangin ko ang mga ina ng tahanan, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kanila, Panginoon. Patnubayin mo po sila, ingatan mo po sila, at bigyan ng magandang kalusugan, Panginoon, upang mas lalo nilang mapadama ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga anak. Maraming salamat po sa buhay nila na naging ilaw namin, Panginoon, para kami ay magpatuloy sa aming paglilingkod. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko po ang inyong banal na presensya ang siyang manguna sa aming kalagitnaan mula sa magbibigay na mensahe, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang daming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa sagutang pagbasa na matatagpuan sa Awit, chapter 1, verse 1 to 6. Ito po sinasabi, mapalad ang taong di nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at nabumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Di gayon ang sino mang gumagawa ng masama, ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghukom, parusa niya'y nakalaan, siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Tayo pong lahat. Sa taong matuwid, si Yahweh ang mga patnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama, umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Natawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ibinigay niyo sa mga batang ito na nasa inyong harap upang magdasal at magpuri sa iyong ngalan. Dalangin po namin na lumaki sila ng ayon sa iyong nais at nang nasa tamang daan, gabayan niyo po sila sa ngayong araw at sa mga susunod na araw sa kanilang pagpasok, sa kanilang pagsasaya at maging sa mga pagsubok na kanilang haharapin. Gabayan niyo po sila at bigyan niyo po sila ng lakas at talino upang magawa ang tama at maiwasan ang mga mali at tukso. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit at gulo at higit sa lahat ay ilapit niyo po sila sa inyong loob. Ito lamang po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Morning po. Ganon din yung mga binabati po natin, yung mga kasama nating sumasamba via online. At nawa ang pagkilos ng Panginoon po ay maranasan po nating lahat. It is special Sunday para sa ating pong mga nanay. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ganon din yung mga nasa bahay, online. Kahapon po ay ginanap ang UMM Annual Assembly sa Olongapo City at yung ating mga kapatid ay dumalo doon at nagkatipon. Isang bahagi ng pagtitipon ay election of new officers para po sa ating UMM Annual. Pag sinabi nating annual, Bataan Sambales po yung sakop niya. Kaya i-congratulate natin si Kap Istoke. Hindi na lang siya pang distrito, pang annual na siya. So na-elect po siya na auditor. Tama po? Auditor? Auditor. So congratulations po. Ito pong susunod na linggo ay special week para sa atin kasi diyan po gaganapin yung ating annual conference. Yung ating annual ay West Middle Philippines Annual Conference composed of Sambales and Bataan. So sa May 14 to 17, ang inyo pong mga manggagawa, kasama po yung ating lead delegate to the annual conference. Ang representative natin ay si John Dave. Tayo po doon ay 4 na araw na magkatipon at dyan po uli natin malaman yung susunod na mga destinuhan ng mga workers for the next conference 2024-2025 kasi July to June na bago po yung ano natin dati June 1 to May 31, ngayon po naging July 1 to June 30. So yun po yung ipanalangin po natin na maging maayos po lahat yun. So yun yung ating pong panalangin. Then, upcoming events, ang mga kabataan po, magpulong po kayo after worship para paghandaan ang Major Institute na gaganapin sa Camp Galilee, gaganapin sa June 10 to 13. So yun po yung Summer Institute dati, pero tinatawag na pong Mid-Year Institute. So, mag-meeting po kayo para malaman yung mga dadalo. Ang registration po natin ay 400 pesos. Then, binabalangkas po, mamaya mag-usap po tayo ulit doon sa church outing retreat natin as napag-usapan po ay June 14 to 15. So, i-announce po natin pag naayos na po namin. Congratulate po natin uli, nabati na natin si Engineer Joel, patayon natin for passing electrical engineering exam. Meron na tayong panibagong engineer. At yung apo ni Nanay Banji, kasabay po noon, si AG po ay nakapasa din. So, at sa lahat ng mga kamag-anak po ninyo na hindi namin nalaman, congratulations po doon. So, sa next Sunday po ay special Sunday because it is equal as
the celebration of Christmas because on next Sunday is Pentecost Sunday, celebration of the coming of the Holy Spirit. So, on that day, sa next Sunday po ay we are praying for healing, for manifestation of the Holy Spirit, for signs and wonders. So, dinideklara po natin yan na Healing Sunday. Pagpipray natin yung mga may sakit, kung may kakilala po kayo may sakit na gusto po ninyong imbitahan. So, mayroon lang tayong dress code. Ginawa na naman natin ito last Sunday. At least po ay magsuot po kayo ng damit na may touch of red. May pula. Parang ganyan kay Nanay Merly at saka kay Nanay Juanita. So, kung wala naman kayong damit na may touch of red, pwede namang white. Kasi baka mamaya bigla kayong bibili kasi sabi ni Pastor, red. Pwede naman po. First choice, red. Pag wala, white. Pwedeng touch lang siya. Ibig sabihin, mayroon silang siyang patak ng red. Pwede na yon. So, in celebration of the coming of the Holy Spirit. So, yun po yung ating pong mga announcement. Magpatuloy po tayo sa diwa ng panalangin at pagsamba. Pasalamatan natin ang Panginoon. Tayo muko at tayo manalangin. Hallelujah. Praise God. Aming Ama at aming Diyos, lubos pong pagpapasalamat dahil dininig niyo po ang aming mga panalangin. Nakaranas po ng mga pagbuhos ng ulan ang buong Sambales at ang iba't ibang lugar. Dininig niyo po ang aming mga panalangin na mabawasan ng konti man lang yung init. Salamat po ng marami at patuloy po kaming nagsasama-sama na manalangin upang mawala na po ang init ng panahon na naranasan namin at pumalit na yung tag-ulan. Salamat sapagkat hindi niyo po kami binibigo. Pinapatunayan mong lagi, O Diyos, na sakop mo ang lahat ng bagay. At sa aming pagkakatipon ngayon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba. Ikaw ay buhay na Diyos. Patuloy mong ginagampanan ang iyong pagiging Diyos kahit hindi kami tapat. Nananatili kang matapat na Ama na kumakalinga sa kanyang mga anak at kami po ay iyong pinagpapala. Samahan niyo po kaming muli ngayon, Panginoon. Patawarin ang aming mga pagkulang at pagkasala. At patuloy na dumaloy ang iyong kapangyarihan sa bawat mga hinaing, sa bawat mga hiling, Panginoon, sa anumang kalagayan at sitwasyon, sa mga panambitan ng iyong mga anak. Tunay nga po na maranasan ng isang makapangyarihang Diyos na tumutugon at kumikilos, gumagawa para sa aming lahat. Salamat po sapagkat hindi ka nagbabago. Wagas ang iyong pag-ibig para sa lahat ng tao at sa lahat ng panahon. Binibigyan niyo po kaming tagumpay sa mga pagsubok at problema. Salamat po ng marami. Narito po kami upang patuloy na lumapit sa iyo. Sinabi mo naman, Panginoon, na kaming lahat na nabibigatan, inaanyayahan mo kaming lumapit. Makatagpo kami ng kagaanan sa lahat ng aming mga kalagayan. Kaya pakinggan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na mayroong pong mga pagsubok. Bigyan niyo po sila ng lakas. Pagpalain sila. Sa iyo namin sila itinatagubilin. Sila na mayroong mga suliraning pananalapi, sa iyo namin ipinagkatiwala sapagkat ang pangako mo sa amin, ikaw ang magkakaloob. Ikaw ang dakilang tagapagkaloob ng lahat ng aming mga pangailangan at higit pa. You are our Jehovah Jireh, the one who provides. And you are more than enough.
Pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kalagayan, lalo na mga mayroong mga karamdaman. May mga sakit na nararamdaman. Sa iyong mga sugat sa krus noong ikaw ay nakabayubay sa Kalbaryo. Sa mga banal mong dugo na pumatak at tumulo. Sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan, inaangkin namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Matagpuan namin ang kagalingan sa aming pong mga nararamdaman. Kaya inaangkin namin, Panginoon, maging sa mga ipinapanalangin naming mga may sakit, sila na nagre-recover, sila na mga dumadanas ng mga anumang panghihina, in the name of Jesus, dalangin namin ang panibagong lakas ang aming pong mararanasan. Salamat po ng marami. You are our Jehovah Rapha, the one who heals, and we claim right now, in Jesus' name, palain niyo po kami. Dalangin din po namin ang aming buong iglesia, ang United Methodist Church. Sa May 14 to 17, gaganapin po ang West Middle Philippines Annual Conference sa Orion, Bataan. Samahan niyo po ang lahat ng mga workers at lahat ng mga delegado, ang aming presiding bishop at ang bawat isang mga mag-ulat. Samahan niyo po kami na magkaroon po kami ng matagumpay na pag-uusap at muli naming itinatalaga ang aming mga sarili bilang mga manggagawa mong tinawag. Akayin niyo po kami kung saan niyo po kami tatawagin at pagpapalain kami sa panibagong yugto ng paglilingkod sa Conference Year 2024-2025. Patuloy niyo pong pagpalain ang Castillos United Methodist Church. Ang aming mga pagmimisyon. Dalangin namin ang iyo pong mga pagkilos at paggawa maranasan namin. Salamat sapagkat hindi niyo po kami pinapabayaan. Patuloy kaming kumakapit sa iyong mga pangako. Tulungan niyo po kami. Dinadalangin din namin ang aming bansang Pilipinas. Samahan niyo po ang pamunuan ng aming bansa mula sa aming Pangulo, sa lahat ng sangay ng pamahalaan, ng mataas at mababang kapulungan, ng legislative body, Panginoon, ang Congress, ang Senate. Samahan niyo po ang local government units, ang pamamahala sa lahat ng mga probinsya, munisipyo at barangay. Sa iyo po namin pinagkatiwala. We continue to declare that Philippines is for Christ. Spare us from any calamities and cover the whole Philippines with your loving arms. At dalangin namin, Panginoon, na yaon lamang mga magagandang bagay ang pumasok. Sinasagkaan namin ang lahat ng mga hindi magagandang bagay na maganap sa aming bansang Pilipinas. Dalangin ko po ang mga personal silent prayers ng aking mga kapatid. Sa iyo ko po ito itinatagubilin, umaasang sa pamagitan ng mga panalangin. Darating ang tugon sa takdang panahon na siya pong inadya para sa amin. Hindi po ang aming kalooban, kundi ang iyong kalooban ang siyang mapangyari. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. As the deer panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I
worship thee. Para po sa unang pagbasa, kung may mga Biblia po kayo sa inyong tabi, ay makibukas po kayo sa akin na matatagpuan sa Kawikaan chapter 31 verse 10 to 31. Ganito po ang sinasabi. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang tilang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad ang kanyang naiimpok ay pinagtatanim ng ubas. Gayunmay, naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at tumahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala, dumating man ang tag-ginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahanay sa mga pangunahing mayayaman. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at pinagbibili sa mga ngalakal. Marangal at pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas ng daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya, pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Efeso, chapter 6, verse 1 to 9. Ganito po ang sinasabi. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at anak. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuroan ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng mga buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan may nakakakita man o wala,
hindi upang mapuri ang mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya, ang kalooban na parang Panginoon kayo'y naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parihong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatanggi. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na salita.
Praise God. Salamat po sa napagandang awit ng ating pong mga kabataan. Pinapaalala lang po natin yung dineclare natin last Sunday na Magnificent May. Ang Tagalog niya ay may dalang mayamang biyaya ang buwan ng Mayo. Amen po ba? Amen. At ngayon po, minsan pa ay binabati natin ang mga nanay na siya po talagang espesyal na parte ng pamilya. Lahat naman, pero mamaya po may sabihin po. Nakita ko po ito, sabi niya, ang mga nanay ang nagsisilbing ilaw ng tahanan. At tayong mga anak naman ay yung una po, tagapundi ng ilaw. Ilaw ng tahanan daw kasi yung nanay, di ba? Ilaw ng tahanan. Pero nung nakita ko ito, pinulot ko po siya kasi last time, ang sinasabi nilang tagapundi ng ilaw, tatay. Di ba? Sabi nila, yung tatay daw, yun ang problema ng nanay, kaya yun yung tagapundi ng ilaw. Pero this time, magandang challenge sa ating mga anak na dapat hindi tayo yung nagiging daan para magalit o para mapundi yung ilaw. Dapat daw tayo po ay tagapangalaga ng ilaw. Amen ba yun? Yung mga anak, yan dapat ang tagapangalaga ng ilaw, hindi tagapundi ng ilaw. Basahin po natin uli yung siyang magiging sentro ng ating pong pag-uusap. Basahin ko po sa Tagalog muna, itong Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo nabasahin yung English version sa ating pong monitor. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Let us pray. Muli po, aming Ama, nagpasalamat po kami sa iyong mga salita na muli naming matunghayan. Samahan niyo po kami na maugat namin sa iyong mga salita ang pagdiriwang namin ng araw ng mga nanay. At mula doon, kami po ay mapagpala mo. Tunay nga po na dalangin namin na mula dito, magkaroon kami ng magandang pag-uusap sa tulong ng iyong banal na Espiritu at maging daan ito para magkaroon kami ng isang mas masaya at maayos na pamilya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sa United Methodist Church, ngayong Sunday po na ito, it is also a celebration of Festival of the Christian Home Sunday. Kaya sakto po na ang pagdiriwang ng Mother's Day ay pagkilala, pagdiriwang ng kahalagahan ng pamilya.
Kasi yung nanay ay part siya ng pamilya. At lahat, may mga tungkuling ginagampanan. Yung nanay, yung tatay, yung mga anak, kapatid, lahat yon kinakailangan na mag-function ng maayos. Ang pagdiriwang ng Festival of the Christian Home ay kinikilala yung pinapapilan ng Diyos sa pamilya. Na kung lalabas tayo sa panuntunan ng Diyos, ay mahirapang magtagumpay yung pamilya na ating pong kinabibilangan. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nag-design siya. Kasi ako iniisip ko kung hindi dinesign ng Diyos yung family, at kapag kapanganak mo, kung ano na lang yung magiging resulta ng iyong pamumuhay dito sa lupa, dito ipinapakita na God is a God of order. Diyos siya ng kaayusan. Kaya inayos niya, dinesign niya na mayroong lalaki at babae na mag-aasawa, na magsasama bilang mag-asawa, at magkakaroon sila ng anak, at yun ang tawag doon ay pamilya. Mayroong ngayon na lumalabas na mga bagong iminumungkahi na pamilya. Pwede namang magsama ang lalaki at lalaki o babae at babae at maging pamilya sila. Pero kapag yan ay labas sa katuruan ng Diyos, parang hindi yun yung normal. Kaya binabalikan natin ngayon yung dinisenyo ng Diyos na pamilya. Isang lalaki at isang babae at mayroon silang mga anak na magmamahalan. Upang yung buong isang pamilya, inaalala natin yung sinabi ni Joshua, "Me and my family, we will serve the Lord." Sabi niya, ako at yung pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. At yun yung ang adhikain natin. Bakit pinagtatagumpay ng Panginoon yung pamilya? Kasi po, maglilingkod tayo sa Kanya. May part tayo ng inayos na Panginoon na kaharian niya para sa lahat. Sabi ni Chinkitan, nagpapasalamat tayo sa mga nanay natin. Bakit sabi natin espesyal yung nanay? Lahat tayo ay sinilang sa mundo na may pagmamahal dahil nagmula tayo sa ina na taimtim na nagdasal sa may kapal. Meron akong nabasang kwento. Siguro na nyo na ito. Ako ilang beses ko na siyang nabasa. At nung isang araw ay natagpuan ko uli sa mga article sa social media. One time, mayroong isang tatay na galing sa trabaho. Pag-uwi niya, nakita niyang nakaupo yung asawa niyang babae. Lang siya, para bang sabi niya, ang ganda naman ng buhay ng asawa ko, sabi niya. Pwede po ba, Lord, na maranasan ko naman yung ganyan na paupo-upo lang at yung asawa ko naman ang magtrabaho. Yun. Ang nangyari po, pinagbigyan siya ng Diyos. Doon sa story po, siya na yung nanay. At yung asawa niya, siya na yung pupuntang magtrabaho. At ginampanan niya yung maagang magising, paggising sa mga bata, yung habang ihatid yung mga bata, habang hinihintay na sunduin sila uli, inihabol yung pagluluto, at marami pang gawain, paglilinis ng bahay. Pagod na pagod siya. Pagod na pagod yung tatay. At sige pa, subukan ko pa, sabi niya, hanggang 3 araw suko na siya. Sabi niya, ganito pala kahirap ang maging nanay. Sabi niya, Lord, ayoko na.
pwede po ba na ibalik mo na ako sa dati? Ako na lang yung magtrabaho? Sabi ng kwento, sandali lang anak ko, sabi ng Diyos doon sa kwento. Kasi yung pagsisiping ninyo kagabi ng asawa mo, nagdadalang tao ka. Kinakailangan mong tapusin ang 9 na buwan. Espesyal yung nanay kasi mahirap gampanan. At marami nang nakapagpatunay na nanay na maagang nabalo o kaya ay naghiwalay na kaya nilang gampanan yung pagiging nanay at tatay. At mas nahirapan. Nagampanan ng isang tatay yung pagiging nanay. Kaya sabi natin kanina, mayroong espesyal na parte ng pamilya at yan po ay nanay. Kaya po, saludo po tayo sa mga nanay. Kaya gustong-gusto ko po itong na ito, sabi niya, to the world you are a mother, to a family you are the world. Kasama namin yung apo namin kahapon, maiiwan si nanay niya doon sa Santa Cruz. Sasalubungin niya yung tatay niya dito, sasalubungin naman siya ni Dex dito sa Castillejos. Magandang usapan nung isang araw na ganon. Pero nung paalis na kami, nag-iiyak na yung apo namin, ayaw niyang umalis sa nanay niya. Samantalang alam naman niya na pagdating niya dito sa Castillejos, magpapalit lang sila ng yung tatay naman niya ang kasama niya. Kaya tama yung sabi ng unknown author nitong simple but meaningful quotation. To the world, you are a mother. To a family, you are the world. Parang hindi kumpleto kung walang nanay. Hindi buo. Binalikan ko yung aking mensahe noong nakaraang taon. At ito po ang 3 nakita ko na espesyal ang nanay kasi yung 3 na ito na binanggit ko last year. Ulitin ko lang po tapos dadagdagan natin. Number 1, mother is special because she is the second life giver. Of course, procreator yung mother and father, pero espesyal yung nanay. Sabi natin, siya yung nagdadala ng 9 na buwan. Siya yung naglilihi. Ang isa sa pinakamahirap na parte ng nanay, hindi lang yung pagbubuntis, kundi yung paglilihi. Siya po yung first teacher. Yung mga tatay, mayroon din sigurong contribution naman dyan. Pero yung nanay talaga. Binanggit natin dito last time yung kwento ni Susana Wesley at yung kanyang pagtuturo sa kanyang mga anak. At yung pangatlo po na sinabi natin last time. Mother is special because she is the spiritual model. At napatunayan yan sa lahat ng simbahan na mas marami ang nanay na nag-a-attend sa simbahan kaysa tatay. Kaya kinikilala natin yung espesyal. Ngayon, may nakita po ako, may dagdag po akong 3. Mother is special because she is the guardian angel. Yung nanay yung talagang sobrang magmalasakit, magbantay sa kanya pong anak. Kanina dyan sa opisina, mayroon kaming nakitang nanay na nag-aalaga ng anak. Sino ba yon? Na malaki na yung anak niya pero inaalagaan pa rin niya. At yung nanay yung laging nagsasabi sa kanyang mga anak na kahit malaki ka na anak, baby pa rin kita. At kapag yung bata, kapag yung anak ay nasaktan,
sinabihan ng hindi maganda ang unang susugod nanay. Tama ba yan? May nakita mo ba kayo na ang unang sumusugod tatay? Nanay yata, no? Nanay. Kaya sabi nila ay espesyal yung nanay na parte ng pamilya. Kasi yan po ang guardian angel. Hindi lang ng kanyang mga anak, kundi pati ng kanyang asawa. Yan ang bukod sa pagbabantay ng Diyos at yung mga anghel ng Diyos, ang nanay po ay bantay. Pangalawang nakita ko po, mother is so special because she is the vision keeper. Yung pamilya may pangarap. Pinag-usapan ng pamilya, pinag-usapan nila nung kakakasal nila, pinag-usapan nila nung may anak na silang 1, 2, 3, 4, 5. Pero yung nanay, siya yung mamamalaging vision keeper. Yung pangarap nila, hindi niya mabitawan. Bida naman yung mga nanay ngayon baka mayroong nagrereklamo na tatay. Hindi naman, ako din, ganyan. Ganun. Pero po, ayon sa mga pag-aaral, yung nanay ang pinakahuling bibitaw. O baliktarin natin. Ang nanay ang hindi bibitaw doon sa pangarap ng pamilya. Kahit yung bang iniisip na natin o iniisip ng pamilya, baka hindi talaga natin kaya. Hindi, kaya natin yan. Yan ang sasabihin lagi ng nanay. Kaya po, tinitignan na ang nanay, siya po yung vision keeper. Mayroon kaming inatinda na misis ko na conference. Yung natinda namin. First time na lumipad kami sa palabas ng bansa. Nagatin kami sa isang conference sa Singapore. Sabi nung isang speaker doon, hindi ko makalimutan. Sabi niya, men, husbands, the next voice after the Holy Spirit that you should follow is the voice of your wife. Yung pangalawang tinig daw na kinakailangang sundin ng asawang lalaki. Pagkatapos ng tinig ng Holy Spirit, yung tinig ng asawa niya. At totoo naman, di ba? Minsan mapapariwara ka. Mapapariwara ka kung hindi mo pakinggan yung tinig ng asawa mo. Kasi yun nga, sabi niya, spiritually speaking, sabi niya, the voice of the wife is the next voice after the Holy Spirit. So yun, Bish. Ito po, press ito kaninang madaling araw. Habang pinapainalize ko yung aking mayroon akong nakita dito na mother is so special because she is the unexpected provider. Because the norm of society, yung tatay yung magtrabaho. Yung tatay yung magpo-provide. Pero yung kalagayan ng society natin ngayon at ako pag mayroon akong kinasal, lagi kong nababanggit ito na it is biblical that the mother and the father should connive, magtulong para sa kabuhayan ng pamilya. Pero po, lumabas yung word na racket. Sabi ng isang nanay, may racket ako. Ang ibig sabihin, despite those
yung hectic duties ng nanay na lahat siya ang mayroong trabaho sa bahay, pero nakukuha pa niyang mag-racket. Ano bang ibig sabihin ng racket? Yung mga sidelines na pagkakitaan, kaya niyang gawin yun po. Kaya sabi natin, unexpected provider. Gagawin lahat. Ito pa, yung unexpected provider. Kapag ang pamilya nawalan, yung nanay kayang gumawa ng paraan, yung tatay hindi. Kayang mangutang ng nanay pero tatay hindi. Diba? Siya yung kikilos para mapunan yung mga kahit na mangutang siya. Yung tatay kasi mahiyang mangutang. Mahiyang gagawa ng mga ganong mga paraan. At unexpected provider, kapag ang nanay pumunta sa handaan, magbabalot yan. Meron akong sinusundan na couple. Sinend ko yun minsan sa nag-order sila ng pagkain na yung nag-serve sa'yo, kinakaskasan niya ng cheese, gano'n. Sabi nung yung husband niya, it's enough. Sabi na, no, more. Pinapakaskasan niya ng cheese yung ibabaw nung pagkain. Hindi, ang dami-dami na, kumapal ng gano'n. Yung pala, may dala siyang pambalot. Kasi, don't you know, sabi niya doon sa asawa niya, that cheese is so expensive. Sabi niya, napakamahal nito, kaya kinuha niya yung sobra, tapos binalot niya. Mother is so special because she is the unexpected provider. At gagawin niya lahat para sa kanyang pamilya. Kaya totoo po itong gumawa nitong that mother is amazing, loving, strong, happy, selfless, and graceful part of the family. Kung wala yan, parang nawalan. Kaya, isang pagkakataon ngayon na kilalanin natin yung mga nanay. Tayong mga anak, although mayroong stage kapag ang nanay ay tumanda na, o yung parent natin tumanda na yung minsan nakakalimutan na yung sinasabi, hindi na alam kung anong ginagawa. Kinakailangan pa rin nating magtiyaga. Ito po yung mga inihabilin sa atin ng banal na kasulatan kung ano yung parte natin bilang mga anak sa ating pong mga magulang. Sabi niya dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with a promise. Yung ibang mga utos walang kasamang pangako. Pero ito, ipinangako. Basahin natin yung Tagalog version. Sabi niya, ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Napakalaking ipinatong na gantimpala ng Diyos sa pagsunod natin dito sa kautusan na ito, na dalawang sinasabi niya dito ay sundin at igalang. Kaya yun yung natin dito. Number 1, yung command with a promise ay kinakailangan mahalin natin yung ating mga magulang. Of course, walang
walang perpektong magulang din naman. Parang sa atin na walang perpektong anak. Yet, kinakailangan yung love natin sa parents natin. Ako, ito yung aking pinagbabasihan lagi. Hindi yung nagawa niyang mali, hindi yung kung ano yung mga pagkukulang. Bakit mag-stay ako na mahalin ko yung nanay ko o yung magulang ko kahit na hindi sila perpektong magulang? Kasi kung wala sila, wala ako. That's the number one reason. Kung wala yung magulang mo, wala ka eh. Yung sabi nila na kapag wala na sila at gusto mo pa sanang may gawin o gagawin sa kanila bilang tanda ng pagmamahal mo pero hindi mo na magawa kasi wala na sila. Kahit tadtarin mo daw yung buto mo at laman mo. Mga sabi ng mga tatanda noon, hindi mo na mapapanauli. Kaya't habang may panahon pa, sabihin natin na mahal natin sila, gawin natin yung mga aksyon ng pagmamahal para sa kanila. Tandaan natin, yan ay utos at ang utos na yan may pangako. Number 2, honor your parents. Igalang natin sila. Ito magandang challenge sa ating mga anak, lalo na sa mga young generation. Kasi yung hatak ng mundo, ng social media, natuturuan yung ating mga anak na ito na yung bagong hindi na usong mama, papa, hindi na uso ngayon ang mag-bless. Hindi ba? Pero pwede bang panatilihin mo yon bilang gesture ng paggalang? Kasi mapunta ka sa isang lugar na parang hindi uso dito ang nagbe-bless. Pero pinapanatili natin yon. Ituro pa rin natin. Gawin din natin sa mga magulang natin. Kasi nga, yan ay paraan. Marami pa naman sigurong paraan na paggalang. Pero sana, walang anak na sagot-sagutin niya yung magulang niya na para bang hindi siya anak. Yun yung isa yun sa pinakamahirap. At yung kapag daw napaiyak mo yung nanay o tatay mo, kapag tumulo ang luha niya kasi sinagot mo siya ng hindi maganda o nasaktan mo siya, yan ang isang hindi magandang luha. Mag-aral ka na lang ng mabuti at katulad ni Engineer Joel, pag makapasa ka, paluhain natin yung nanay natin at saka tatay natin ng luha ng galak. Kasi sinuklian mo ng mabuti, ng maayos. Kasi pagbabalikan natin, yung mga magulang, lahat naman ng pagsasakripisyo nila para talaga sa ikabubuti ng mga anak. Kaya kung narating mo yun ang isa sa pinakamasayang parte. At yung pangatlo po, obey your parents. Love your parents, honor your parents, obey your parents. Okay naman siguro yung kasi ang bagong daw ngayon ng norm ng obedience ay wait muna, pero susunod din naman. Sundin natin sila. Yun, babalikan ulit natin. Ang naman, ang mga pagdisiplina, ang mga utos, mayroon din namang kinalaman sa ikabubuti ng anak. Yun din naman. So, obey your parents. At maranasan natin yung gantimpala
walang kasing, isa pa. Pray your parents. Lagi natin silang ipag-pray. Kasi sila yung laging nagpe-pray sa atin. Pag-pray natin sila na mahaba pa yung kanilang buhay, matagal pa natin silang makasama. Kasi napakahirap na mabuhay ng walang nanay at tatay. At yung titignan natin yung pangakong ito na pinagkaloob ng Panginoon kapag ito ay gagawin natin. Sabi niya diyan, that it may be well with you and thou may live long on earth. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, kung gusto mong maging mahaba ang buhay mo dito sa lupa, sundin, igalang, mahalin, ipanalangin, at gawin natin ang lahat ng pagpupursigi para sa ating mga magulang. Sabi ni Susana Wesley, the child that never learns to obey his parents in the home will not obey God or man out of the home. Yan ay kapag yung magulang mo nga na nandyan, hindi mo siya masunod, paano kang makakasunod sa Panginoon? Yung binasa sa atin sa Old Testament ay napakahabang pagpaparangal sa nanay. Sa verse 10 ay sinasabi niya diyan na higit sa mamalahing alahas ang kanyang halaga. Who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. At sa mga sumusunod na mga talata, wala siyang tigil sa paggawa. Bago sumikat ang araw, inihanda niya na ang pagkain. Tinitignan niya lahat ng kanyang gampanin. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan. Iginagalang siya ng kanyang anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Sabi niya po dyan, ibigay sa kanya, verse 31, ibigay sa kanya ang lahat ng parangal na karapat-dapat sapagkat siya ay dakilang ina. Kaya ngayon po, ito yung nilagay natin sa first page ng ating liturgy. Her children stand and bless her. Her husband praises her. Isang parangal sa nanay sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. At yun nga, yung madaling maging ina kung titingin ka sa nanay mo. Mayroon kang model. At let us always be reminded that your daughter, soon to be a mother, he is looking at us, parents, especially sa mga nanay, na maranasan natin yung pagiging modelo para sa kanila. Ngayong araw po na ito, nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil mayroon tayong nanay para sa atin. At sabi nga nila, ako po, medyo masalimuot yung aming family. Pero despite, pag isisilang akong muli, pipiliin ko pa rin yung nanay ko. Na siya talaga yung nanay ko. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Para po sa paghahandog, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapo pa,
ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, narito po ang aming paghahandog, pagpapasalamat na hindi niyo po kami pinapabayaan. Lagi naming nararanasan ang mga probisyon na nagmumula sa iyo. Natagpuan mo nawa kaming may katapatan na nagpapasalamat at nagbabalik nitong mga handog na ito. Bless niyo rin po, Panginoon, ang mga kapatid na mga online givers. At sama-sama po kaming mapagpala ng isang Diyos na mabiyaya, ng siksik, liglig at umaapaw ng mga biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Yan, isang magpagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Mother's Day po. Yan. So, narinig natin yung mensahe ni Pastor kanina. Napakagandang mensahe. Pwede po bang tumayo lahat ng mga nanay? Yan. At nais namin na tumayo yung mga nanay dito sa harapan at tinatawagan ko si Sailia. Yan. Pwede po tumayo yung mga nanay. Punta po dito sa harapan at meron po kaming kunting handog. Yan, para sa inyo. Yan, ang daming nanay. Talagang pinaka-the best daw at pinakamarami ang mga members ay ang mga nanay. Yan. Tawagin ko yung mga sige po. May kunting naway itong inihanda na isang kabataan ay madaman natin at namnamin po natin. Yan. Baka po may umiyak. Sige po. So, yan po, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Then, may inanda po akong tula, pero maikli lang po siya. Pero,
pinamagatan ko po itong dakilang ina, pinapasalamatan kita. Inay, siya'y nag-alaga sa'yo, kaya't pahalagahan mo siyang tunay. Sa kanyang pag-aalaga at tiyaga, walang kapantay. Ang kanyang mga ngiti, parang rosas na nagbubukang liwayway. Mahal kita, ina, hanggang sa walang hanggan. Ang iyong pagmamahal ay hindi matutumbasan. Sa bawat hirap na iyong tinataglay, ikaw ang tunay na bayani sa aking buhay. Sa bawat araw, ikaw ang liwanag ng aking daan. Sa tuwing kailangan, hindi mo ko pinapabayaan. Sa pag-aalaga sa pamilya, walang pagod at sawa. Ang mga pangangailangan ay binigay ng buong puso. Sa iyong mga kamay, nadarama ang mga sakripisyo. Iyong pagmamahal walang hanggan na tunay. Sa Mother's Day na ito, ako'y magpupugay. Ang iyong pagiging inay aming pahahalagahan, inang dakila, buong puso kitang pinapasalamat. Salamat. Yan, sige po. Yung mga nabigyan ko po ng mga token na naririto po yung kanilang mga nanay, lapitan nyo na po. At yung sa mga bata, yung inyong mga ginawa kanina, ibigay nyo na po sa inyong mga nanay. At sa mga wala yung anak po dito, kami po ang inyong magiging anak. Sige po, ipapanalangin po natin ang ating mga nanay. Let us pray. Sandali lang po. Stay po, stay. Mag-pray tayo. Let us pray.
Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay ng aming mga nanay. Isa pong parangal sa kanila na dali namin sila sa iyo. Pagpalain sila sa lahat ng kanilang mga panalangin, mga dikain. Because they are the vision keeper of the family. Lahat ng mga pangarap nila patuloy niyo pong tuparin. At maranasan nila, Panginoon, ang biyaya ng kanila pong mga anak ay maranasan nilang pagmamahal na higit pa sa kanilang inaasahan. Sa iyo namin sila tinatagubilin. Lahat ng pagpapala ay sa inyo po ibigay. Bigyan niyo po sila ng malakas, malusog na katawan at makasama namin sila ng mahabang panahon pa. Sa iyo namin sila tinatagubilin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. God bless. God bless. Praise. Para sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ng Jesus Wants Me for a Sunbeam. Tulad ng sikat ng
first part po ng prayer natin, magpapasalamat tayo kay Lord. Kahit na nandun na yung nanay natin, banggitin natin yung pangalan ng nanay natin. At Lord, salamat po kay nanay, ganito. So, lahat po tayo yumuko. Ang first part po, babanggitin natin sa pagpapasalamat natin kay Lord yung pangalan ng nanay natin. Nagpapasalamat po kami po kay nanay po, kay mami. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw ng mga nanay at nakatingin kami sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, na siyang modelo ng lahat ng mga anak, na kami po ay gabayan at tulungan upang maging mabuting anak sa aming mga magulang, sa aming mga nanay at tatay. Salamat sapagkat mayroon kaming Panginoon na sumunod sa lahat ng aspeto ng pagsunod hanggang sa kamatayan. Isang anak na tumingin sa kanyang nagmamahal na magulang at nagmahal ng walang katumbas. Ganon din po sana kami. Matagpuan namin ang aming mga sarili na nagbabalik ng lahat ng ito na mga pagiging anak, hindi lamang dahil ito ay katungkulan, kundi dahil ito ay response ng pag-ibig mula sa aming mga magulang. Narito po kami, narito pa ngayong mga anak, Panginoon, na nakaluhod sa kanilang mga pagpapasalamat, sa mga kahilingan sa iyo. Pakinggan niyo po ito, Ama. At sama-sama kami, maging kami man, Panginoon, na nandito sa aming mga upuan, nakatayo. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin at pagpapasalamat sa iyo. Sa pagtatapos ng aming pagsamba, kami po ay nagtatalaga ng aming mga sarili, ng aming mga buhay upang bigyan ng pagpapahalaga ang kahalagahan ng pamilya na itinatag mo. At kami po ay magiging matagumpay lamang kung aming pong ipapamuhay ang iyong mga utos sa lahat ng mga ito. Inaangkin po namin at bilang tagapangasiwang pastor dito, Panginoon, sa Castillos United Methodist Church, angkinin namin ang pangako na mayroon kaming magandang buhay at mahabang buhay sa pagsunod at paggalang namin sa aming mga magulang. Matagpuan nawa namin ang sekreto ng buhay na ito na gagantimpalaan niyo po kami. I continue to declare the Abrahamic covenant of good health, long life, peace and prosperity sa lahat at sa bawat pamilya. Salamat po sapagkat nandiyan ka lagi para sa amin. Pinagpapala niyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tumayo po tayong lahat, awitin ang huling estropa. Jesus aking hinging sa Kanya'y mapiling, na ako'y huwag magupiling sa salat hilahin. Liwanag, liwanag ang sakay Jesus na hangad. Ako'y maging sinag niya sa harap ng lahat. Ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat na hindi kumukupas at hindi nagbabago. Sumaating lagi at minsan pa. Maranasan natin ang kanyang mga pangako at masaganang
biyaya at pagpapala, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. Patuloy nating pahayag ang kadakilaan niya para sa ibang mga tao. God bless us more. Happy Mother's Day po ulit sa mga nanay. Happy Mother's Day po. Salamat po sa floral offering ngayon. Mga naghandog ang Pulido Family, Arcega Family. Salamat din po sa lahat ng stewards ngayong umaga. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.